DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, ika-6 ng Mayo, 6 days to go bago mag-eleksyon. Sa ulo ng ating mga balita, mandatory drug test sa PUV drivers iniutos ng Department of Transportation. Pangulong BBM nakiramay sa mga pamilyang nasawi sa serya ng aksidente sa SCTEX at saka Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Tiniyak din ito na magkakaroon ng hustisya sa mga biktima. Ransom money ng pinaslang na negosyanteng Chinoy dumaan sa 2 casino junket operators ayon naman sa PNP. Housing project sa Nueva Ecija na may swimming pool, may tennis court at iba pang mga amenities. Ibinida naman ng leader ng Kamara. Kongresista kinekestyon ang loyalty ni VP Sara, sa China ba ito o sa Pilipinas? 32 lugar sa bansa makararanas ng mga panganib na heat index ngayon pong Martes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng madalas na pagulan sa bandang hapon o gabi, nitong mga nakalipas na ilang araw, patuloy pa rin makararanas na mainit na panahon ang malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, 32 lugar ang makararanas ng danger level na heat index. Ang pinakamataas na mararamdaman ay 45 degrees Celsius sa Isabela, partikular na sa bayan ng Etiague. Posibleng umabot din ng 44 degrees Celsius naman ang damang init sa Tuguegarao City, Cagayan, Cavite City, diyan din sa Daet, Camarines Norte. Diyos marhay nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Samantala, 11 lugar naman ang maaaring makapagrehistro ng 43 degrees heat index. Kasama dito ang Pasay City, Quezon City, Dagupan City, Olongapo City sa Zambales, San Ildefonso, Bulacan, Camiling Tarlac, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ang mga lugar namang makararanas ng heat index na 42 degrees Celsius ay ang Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Tarlac City, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Legazpi City, Albay, Biraca, Tanduanes, Masbate City, Rojas City sa Capiz, Iloilo City sa Iloilo, Catbalogan, Western Samar, Baybay Leyte, Giwan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte at Davao City sa Davao del Sur. May ngaga sa makuturanta na sa Negros. Ang heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa danger level category, mapanganib sa kalusugan at posibleng magdulot ng heat cramp, heat exhaustion at heat stroke. Napudot dyan Ilocos. Nakapagtala ng halos 130 volcanic earthquakes ang Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras. Ito isang linggo matapos naman ang magkasunod na araw ng pag-alboroto ng bulkan noong April 28 at 29. Sa pinakawaling bulletin ng PBOX, nananatili pa rin itong nasa ilalim ng Alert Level 1. Yan man, sa nakalipas na 24 oras, patuloy pa rin itong nagpapalabas ng asupre na umaabot ng 100 o 809 tons kada araw. At ang plume nito ay umabot naman 150 meters ang taas. Ayon pa rin sa PBOX, 4 na beses itong mas mataas kumpara sa karaniwang background level na higit sa 200 tons ng asupre kada araw. Bukod dito, patuloy din ang paalala ng PBOX sa mga residente at mga turista, bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone na malapit sa Bulkang Bulusan. Iniimbestigahan na ng National Capital Regional Police Office ang robbery incident naman sa Makati na nasa pool ng CCTV.
Sa payag na inilabas ng NCRPO, sinabi nitong tinututukan ng Southern Police District ang naturang insidente at nire-review na nila ang CCTV footages. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga biktima at sa mga nakasaksi para mangalap ng impormasyon hinggil dito. Sa inisyal na ulat, tinangay ng motorcycle riding suspects ang cash, wallet, cellphone ng dalawang customer habang nasa loob ng isang restaurant. Yung isa nakagamit pa ng t-shirt ng Joyride. Ngunit ang ikinagulat ng marami, ibinalik ng mga suspect ang kanilang mga ninakaw maliban sa wallet na naglalaman ng 25,000 pesos. Tinututukan na ngayon ng pulisya ang pagtukoy sa totoong motibo ng mga kawatan at hinimok ang mga biktima na maghain ng formal na reklamo para mabuo ang kaso. Ganun, may CCTV footage na kinakit. Naman, motopropyo, pwede na hong imbestigahan yan. Naharang naman ng National Capital Regional Police Office ang tanggasan ng pagdanakaw sa isang private commercial bank sa barangay Western Bicutan, Taguig City. Nakatanggap ang Taguig Substation 2 ng automated alarm signal mula sa bangko kaya agad itong rumesponde. Natatandaan pa ng maturidad ang suspect sa bank premises dahil para madakip ito at ma-recover sa kanyang baril at ang ninakaw na cash na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin, ang kanilang mabilis na aksyon ay patunay ng kahandaan at dedikasyon nila sa tungkulin. Nasa custody na ng pulisyang suspect na naharap sa kasong pagdanakaw at paglabag din sa gun ban. Pakiusap po natin sa NCRPO, pangalanan ho yung tratat. Visit na yan. Diba? Bakit ganun? Pag gumagawa ng krimen na huli in flagrante delicto, tago pa natin yung pagmumukha niyan. Para wag nang pamarisan. Ibinunyag naman ng PNP ang dalawang casino junket na dinaanan ng umano'y ransom money ng kidnap slave victim ng Filipino-Chinese businessman kamakailan. Tinukoy ng PNP ang 9 Dynasty Group at ang White Horse Club na sinasabing pinagdepositohan umano ng 200 million pesos mula sa mga kidnapper. Mula sa junket operators, ikinonvert ang pera sa cryptocurrency o digital money bago hinati-hati at ipinadala sa iba't ibang mga lokasyon sa loob at labas ng bansa. Target ngayon ng PNP at Anti-Laundering Council na ipasara ang naturang junket operators. I-freeze ang kanilang assets habang nagpapatuloy pa ang money trail. Lumalabas din sa investigasyon dati ng katransaksyon ng mga junket operator ang isang Chinese national na dinakip ng NBI dahil sa mano'y pang-espiya. Ito pong pangalan ni Xingyu ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage. Ang 9 Dynasty ay pag-aari ng isang Li Duanwong, isang Chinese na tinabla ng Pangulong BBM sa hirit na naturalization dahil naman sa national security concerns. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Pangulong BBM sa pamilya ng mga biktimang nasawi sa karombola ng sasakyan sa SATEX. Yan din ang pang-aararo ng isang SUV sa NAIA Terminal 1. Sa isang video message, tiniyak ng Pangulo na gagawin niya ang lahat upang hindi na maulit pa ang ganitong mga trahedya na kumitil ng may inisenteng buhay kabilang na ang mga bata. Pinatitiyak din ito na tanging ang mga karapat-dapat at may kakayahang magmaneho lamang ang mabibigyan ng lisensya at dapat magkaroon din ng mahigpit na pagpapatupad sa safety at maintenance regulations sa mga driver at mga PUV operators. We owe it to the victims and their families to act, not only with sympathy, but with resolve. These lives will not be lost in vain. We will make the changes that need to be made. We will demand accountability where it is due, and we will build a transport system that truly protects Filipino people. Samantala, obligado nang sumailalim sa drug test ang lahat ng mga PUV drivers sa buong bansa. Ito naman ang inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos ang sunod-sunod na aksidente sa daan na ikinasawi ng hindi bababa 10 katao nito lamang nakalipas na mga araw. Ayon kay Dizon, gagawin na ang regular na mandatory drug testing at hindi lamang tuwing kukuha ng lisensya o pagre-renew. Makikipagtulungan ng DOTR at LTO ganyan din ang LTFRB sa PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency para magpatupad dito. Number 1, today I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of
public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. Yan ang leader. Decisive. Pero sana desisyonan nyo na rin na ipatigil na ho yung mga smoke emission center na kinukonsente ng mga LGU na siya hong nagbibigay ng mga no appearance para ho sa mga sasakyang nirerehistro. Total, may batas naman tayo ng pagpapatupad na ng MBIC, yung Motor Vehicle Inspection Center, nang sa gayon na-check ho ang roadworthiness ng mga sasakyan. Adik na yung driver, dispalinghado pa yung sasakyan, nung laban-laban mo? Naniniwala naman si Communications Undersecretary Claire Castro na dapat pag-aralan ang pagbabawas ng oras ng pamamasada ng mga driver ng public utility vehicles. Kaugnay ito ng magkakasunod ng mga aksidente sa kalsada, partikular na sa SCTEX at naiyan ay kinasawi at kinasugat ng ilang individual. Teka muna, hindi naman SUV driver yung hindi naman PUV driver yung nagbaneo ng SUV. Ayon kay Castro, kapag sobra kasi sa oras ang pagdadrive ng isang driver, posible itong makaapekto sa kanyang kapasidad na magmaneho ng maayos. Dapat pag-aralan po ito kasi tandaan po natin kapag sobra po ang oras ng pagdadrive ng isang driver, maaari po ito makaapekto sa kanyang kapasidad na mag-drive ng maayos. Magkakaroon ng ilang reforma sa road safety system ng bansa. Ito naman ang kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon bilang tugon sa anyay broken road safety system ng Pilipinas. Nagresulta sa sunod-sunod na aksidenteng kumitil ng mga inisenteng buhay. Kaugnay nito, pinagutos ni Dizon sa LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tiyaking nasusunod ang mga panuntunan sa pag-assess ng roadworthiness ng mga PUV. Paigtingin din ng DOTR ang Motor Vehicle Inspection System. Salamat po! At itutulak ang full implementation ng Republic Act 10916 o Road Speed Limiter Act na nag-oobliga sa pag-install ng speed limiter sa mga sasakyan. Kinukonsidera din ni Dizon ang pagtatatag ng Public Transport Safety Board, isang primary agency na titingin sa seguridad ng publiko sa public transportation system, yan din sa land, air at sea. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. O teka nga pala ha, may babala po ang Food and Drug Administration sa publiko kaugnay ng isang brand ng katol. Lalong-lalo na ngayon, maulan. Kinakailangan mag-ingat tayo sa lamok, lalong-lalo na sa bandang hapon. Marami sa ating mga kababayan ang bumibili ng katol. Actually, magpausok lang kayo ng paligid. Okay na yan, di ba? Anyway, ito babala ho ng FDA. Walang Certificate of Product Registration ang CAC brand Mosquito Coil Micro Smoke and Floral Perfume. Dahil dito, hindi anya magagarantihan ng FDA ang bisa kalidad at kung ligtas ba sa kalusugan ng tao o hayop ang nasabing brand ng katol. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo, isang effective na pangtanggal na ng pangtaboy ng yung pinatuyong balat ng lansones. Yun ang ginagamit namin sa probinsya. Para ho sa para sa pagtatanim ng pagtataboy ho ng lamok. Maliit ang posibilidad na ideklarang panalo sa May 12 midterm elections sa mga kandidatong mahaharap sa disqualification case. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, pinag-aaralan na nila kung sususpindihin ang proklamasyon ng mga kandidatong mananalo ngunit may nakabimbing kaso, lalo na kung may matibay na ebidensya laban sa kanila. Kung sa mga violator ng campaign materials, Sa record ng Comelec, aabot na ng 400 na reklamo ang naitatala na may kinalaman sa vote buying at pag-abuso sa resources ng gobyerno. Iniimbestigahan ito ng Kontrabigay Committee ng Comelec. Samantala, sa gitna naman ng lumalakas na usap-usapan tungkol sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag na matinding pagkabahala si Senator Amy Marcos, nakilalang kaibigan at kaalyado ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Senator Amy na chair ng Senate Committee on Foreign Relations, malaki ang tsansang hindi matatapos ang iligal na pag-aresto sa usapin lamang sa dating Pangulong Digong Duterte.
Kaya sa kabila niya ng pagharang, patuloy niyang tinatrabaho na makolekta ang karagdagang ebidensya at mga testimonyang magpapatunay na labag sa karapatang pambansa. Ang ginawa ng International Criminal Court na pakikipagtulungan sa Interpol at administrasyon ng Pangulong BBM. Buo pa rin ang pag-asa ni Senator Marcos na may lalantad pang mga testigong makatutulong hindi lamang sa paglilinaw sa kaso kundi din sa pagtatanggol ng soberenya ng bansa upang maharang din ang kaparehong pangyayari kay BP Inday at sa mga kaalyadong iniuugnay sa war on drugs. Aminado naman si Senator Amy na nahihirapan siya sa isinasagawang investigasyon ng komite sa Senado dahil sa kakulangan ng suporta mula sa mismong liderato ng kapulungan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, meron tayong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Madali lang ho yan. Madali ho ninyo. Itong magandang clue. Ha? Kung gusto nyo malaman yung isang item na hinahanap natin, tingnan ho ninyo yung logo ng Ang Kumadrona. Number 72 sa inyong mga balota. Ha? Ang Kumadrona Parties. Nandun sa logo doon. Nandun yung isang item na ating hinahanap. Yung pangalawang item ay makikita ho ninyo sa kwarto. Pahaba yan. Ayan. Ayun. Giveaway na ha. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Kaya habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin ang ating mahiwagang tunog. Prinsipyo ng P6 na ginamit. Sige ha. Kasi parang naglalakad. Actually, hindi ho naglalakad yon. Ipinapatong. So ano yung ipinapatong na yon na makikita ho natin? Hindi. Ano yung pinapatong na yon? Basta isang item nandun na sa logo ng Ang Kumadrona Parties. Yung pangalawa, makikita ho ninyo sa kwarto. Okay? Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abidalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Samantala, nagyaring pagpapasabog malapit sa tahanan ng isang UBJP candidate ng Buluan, Maguindanao. Mariing kinundina ng BARM Elections Regional Director na si Attorney Sumalipaw. Detalye ng balita mula kay Aris 19, June Dimagutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa pamamagitan ng report ng DZRH, nakarating sa kaalaman ni Bangsamoro Comelec Regional Director, Attorney Ray Sumalipaw ang nangyaring pagpapasabog ng M79 malapit sa bahay ng UBJP Vice Gubernatorial Candidate Ustads Hisham Nando. Tinawag itong hot and run elements ni RD Sumalipaw. Ito umano ang mga grupong hangad ay makapaghasik lamang ng gulo upang takutin ang mga residente sa lugar. Sa buong BARM, tanging ang dalawang probinsya umano ng Maguindanao lamang ang kasalukuyang may ganitong uri ng election-related violence. Hindi umano ito tolerate ni Attorney Sumalipaw at alam niyang more than enough ang bilang ng kapulisan at ng kasundaluhan na in-deploy sa Maguindanao provinces at maging sa ibang probinsya ng BARM. Sa panibagong pagsabog sa Buluan, inasahan ni Attorney Sumalipaw na patuloy nagagampanan ng PNP ang kanilang tungkulin na mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng pagpapasabog at nang hindi na umano masundan pa at makapanakit sa mamamayan. At nire-remind din ni Sumalipaw ang mga supporters na maging mahinahon, huwag umanong kalimutan ang pagiging mananampalatayang Islam na nakaangkla sa kapayapaan ang pagiging isang Muslim. Narito ang maikling pahayag ni Attorney Regional Director Sumalipaw. May mga disturbances, altercations, yung fist fights, mga ganon. Alam natin na in view of the intensity of political rivalry, talaga yung supporters natin is very really to work for their
to further principles, no? But I've been reminding him na sana naman tayo mag-resort doon sa mga violent acts na pwedeng masaktan tayo o makakasakit tayo. Lahat tayo ang Muslim, karamihan sa atin. So we will consider that. And sa ngayon, meron namanong persons of interest ang tinututukan ng PNP at AFP sa Buluan, Maguindanao del Sur na siyang suspect sa naturang pagpapasabog. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Maganda umaga, Pilipinas! Pumalo naman sa 28.07 billion pesos ang kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pangcor sa unang 3 buwan ng 2025. Mas mataas ito ng 11.2% kumpara sa 25.24 billion pesos na naitala sa unang quarter ng nakaraang taon. Malaking bahagi ng naturang kita ay mula sa gaming operations sa umaabot ng 25.52 billion pesos. Pinakamalaki sa nag-ambag ang electronic games o e-games at ang e-bingo segment na nagtala ng 14.32 billion pesos o 56% ng kabuang gaming revenues, habang ang licensed casinos naman ay nagbigay ng 8.32 billion pesos o 32.6%. Ang mga casino naman na mismo pinatatakbo ng Pangcor nag-ambag ng 2.88 billion pesos. Bukod sa paglago ng kita, bumaba rin ang 15.54% ang gastusin sa operasyon ng Pangcor mula 7.36 billion pesos noong 2024. Aba, na yun ay 6.21 billion pesos na lamang. Dahil dito tumaas din ang 23% ang net income ng Pangcor na umabot ng 4.22 billion pesos kumpara sa 3.43 billion pesos na naitala sa unang quarter ng 2024. Ayon naman sa Pangcor Chairman at CEO na si Altenco, bunga ito ng epektibong pamamlakad at mga reforma sa loob ng ahensya. Samantala, bumalik si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Palayan City Township Project. Makalipas ang mahigit 2 taon mula nang dumalo sa groundbreaking ceremony ng proyekto kasama ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sinilip nito ang natapos na pasilidad sa komunidad. Kasama si Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar, inikot ni Speaker Romualdez ang proyekto na meron ngang mga amenities. Meron itong clubhouse, swimming pool, basketball at tennis courts, Central Park at iba pang recreational spaces. Wala pa ito noong unang bisitahin ito ng Pangulong BBM noong 2022. Inilarawan ng leader ng Kamara ang proyekto bilang simbolo ng tunay at pangmatagalang pagbabago sa ilalim ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program, isa sa mga legacy projects ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, sabi ng Speaker, halos 2 taon ang makalipas, napakaganda na ang makikitang pagbabago sa Palayan City. Inikot din ng Speaker ang mga unit ng mga benepisyaryo at ang mga gusaling kasalukuyang itinatayo sa Palayan City Township na isa sa pinakamalaking proyekto ng 4PH sa ngayon. Sa 24 na mid-rise buildings na bahagi ng unang yugto, 8 ang kasalukuyang itinatayo. 2 gusali na may kabuang 538 units ang nasa proseso na ng take-out ng Pag-ibig Fund. At panibagong 538 units naman ang inaasahang maipagkakaloob sa mga benepisyaryo pagsapit ng Hunyo ng 2026. May ilang pamilya na rin lumipat at pinaganda ang kanilang mga tahanan sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng Department of Housing and Human Settlement. Ayan, ha? Alam ho ninyo, unay ko congratulate natin dito si Mayor Ryan Cuevas na nanay ho ng kasalukuyang mayor na si Mayor Bian Cuevas. Ayan, ha? Matakin ho ninyo yung pong development ng Palayan City. Overwhelming. Nung naluklok si dati, yung nanay, si Mayor Ryan Cuevas, hindi mo pupuntahan ng Palayan City. Iisang bangko. Ang liit-liit pa. But after 9 years na kanyang panunungkulan, ang tindi ng transformation. Sana ganyan ho lahat ng mga lokal na pamahalaan. Ano, ha? Yung may malasakit ho talaga. Kayo nung unang upo ni Mayor Ryan, yung nanay, ha? Ang tanong namin sa kanya, bakit naman hindi niya naman kailangang pumasok sa politika? Sabi niya, no. Kailangan nating baguhin ang direksyon ng Palayan City. And after 9 years, she delivered it. Kaya hindi nakapagtataka yung anak, naipanalo. Hands down yung at ngayon wala na namang kalaban. Ano? So, kung ang isang lokal na pamahalaan nakikitaan ho ng kanilang mga constituents na may mga pagbabago at mga lideratong katulad ho nito,
hindi ho nakapagtataka na asenso yung isang lugar. Ano ha? Kaya, Mayor Bian, ituloy nyo lang yan ha. Dapat ganyan ho ang mga LGU. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, Laundry Day today. Kung ano ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitinding bansya based on test at chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Showbiz muna tayo, anak ni Chris Aquino na si Bimbi. Uy, ready na nga ba na maging in a relationship? Akala ko ba sila na nung anak niya? OG Diaz, di ba? Alamin natin ang detalye. Nakikichika rin tayo. Alamin natin ang detalye mula kay Gonji Rula. Gonji, good morning! 18 years old na ang bunsong anak ni Chris Aquino na si Bimbi Aquino at handa na raw itong mag-girlfriend. Nung in-interview ni OG Diaz para sa kanyang YouTube channel itong mag-inang Chris at Bimbi, sinabi ni Chris na meron na raw siyang 3 girls na pinagpilian kung sino ang gusto niyang maging girlfriend ng kanyang binata. Pinupush daw niyang magpadala si Bimbi ng mga flowers pero sinasabi ni Bimbi na sa kanyang ina na iba na ang panahon ngayon, iba na ang panliligaw ng mga kabataan sa ngayon. At napagdududahan tuloy na baka nanliligaw nga itong si Bimbi sa panganay na anak ng Antipolo Mayor Junjun at Andrea Inares na si Cassandra Inares, 17 years old pa lamang itong bagets. 2 beses nang dumalo si Bimbi sa events na ino-organize ni Cassandra sa Antipolo. Noong April 5 ay dumalo siya sa launching ng foundation na binuo ni Cassandra na tinawag nilang KASMA, na ang goal nito ay para i-promote ang emotional at mental well-being ng mga kabataan. Nakiisa doon si Bimbi sa advocacy na ito ni Cassandra at nitong nakaraang Sabado lamang ay dumalo na naman itong binata sa isang caucus sa Barangay Kupang, Antipolo. Sobrang natuwa ang mga taga-Antipolo sa pagdalo ni Bimbi at nakisayaw sa mga tao at nakipag-duet pa kay Cassandra. Kinilig ang mga taga-Antipolo sa nakatutuwang chemistry ng dalawa. Kung papasukin nila ang showbiz, tsak na swak silang maging love team. Ang sabi ni Andeng Inares nang tinanong namin ito ay magkaibigan lang daw talaga ang dalawa. Pero marami ang nagdududang pinopormahan ni Bimbi itong magandang anak ni Mayor Junjun at Andeng Inares na si Cassandra. At sa totoo lang, maraming nanay na gusto nilang si Bimbi na ang maging boyfriend ng kanilang anak na babae dahil nakita rin nila kung gaano kabait ang batang ito, lalo na't matyaga niyang inaalagaan ang kanyang inang may sakit. At proud naman si Chris sa kanyang bunsong anak na si Bimbi dahil sa halip na siya raw ang mag-aalaga ay siya raw ang inaalagaan ng kanyang anak. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Ganda umaga, Pilipinas! Kita nyo, sabi ni Jessa Tano, sabi niya, yung San Nicolas, Pangasinan, parang Palayan City din yan. Ganun ho ang progreso. Galing ha? Yung mga mamamayan na mismo nila nagsasabi. Binueltahan ng Malacanang si VP Inday Sara sa manoy patuloy na pamumulitika. Tawag na ito na naging pahayag ng Vice Presidente na parte ng political attacks ang kasalukuyang administrasyon. Ang reklamo naman laban sa kanyang kapatid na si Kong Pulong Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, hindi na niya nag-level up si VP Inday sa kanyang diskurso na puro palusot. Iginiit pa ni Attorney Claire. Alam ni Kong Pulong ang batas at kanya namang obligasyon bilang public servant ay sundin o sagutin itong mga reklamo laban sa kanya. Kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawa ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Ayan, si Auntie Claire. Ay! Baka kayo may mga importanteng lakad ngayong araw nito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer.
Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit to ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 32 makalipas ang alas 4, talikuan sa kanyang pagpapakita ng tapang sa kanyang mga kritiko, nakabibingi umano ang katahimikan ni VP Inday Sara Duterte sa mga ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas, kasama ng pagpasok ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Sandy Cay na bahagi ng Spratly Groups of Islands. Ang tanong nila Union Congressman Paulo Ortega kay VP Inday, nasaan ang loyalty mo? Sa China ba o Pilipinas? Ayon kay Ortega, ang hilig ni VP na batikusin at isisi ang lahat sa nangyayari sa kanyang pamilya sa Marcos administration nakapagtataka dahil napakatahimik naman ito sa issue ng pambubuli ng China sa Pilipinas. Bilang halal na opisyal ng gobyerno, sinabi ng Ortega, kabilang ito sa mga tinatawag na young guns ng Kamara. Dapat na ipagtanggol din ang bansa sa namang uri ng aggression o paglusob sa loob ng 36,000 km coastline mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao na hindi daw ginagawa ni VP Inday. Ang Sandy Cay ay matatagpuan 4 na nautical miles mula sa Pag-asa Island na bahagi ng teritoryo ng bansa. Inatitigil ni House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairman si Alonto Jong ng Lanao del Sur, si VP Inday sa paggamit ng walang basihang paratang ng korupsyon upang pagtakpan at mailihis ang atensyon mula sa mga seryoso at mga dokumentadong aligasyon laban sa kanya. Ito daw po yung nakasaad sa articles of impeachment na inihain sa Senado. Ayon kay Jong, mahilig manisi si VP Inday sa iba pang mga sa iba pa upang i-divert ang atensyon sa totoong issue. Tulad ng pangangailangan na dapat sagutin ang questionabling disbursement ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at DepEd. Nilinaw ni Adjong na ang mga alegasyon laban kay VP Inday ay nag-ugat sa mga natuklasan ng Commission on Audit at dokumentadong record ng paggastos mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Nakakuha naman si Senator Bongo ng pinakamataas na satisfaction rating sa hanay ng mga senador ng 19th Congress batay na rin sa nationwide survey na isinagawa ng research firm na Tangere mula May 2 hanggang May 3. Nakapagtala si Senator Go, chairperson ng Senate Committee on Health, ng positive 60.8% net satisfaction score. Ang pinakamataas sa lahat ng mga nanunungkulang senador, habang siya rin ay nakapagtala ng pinakamababang dissatisfaction rating. Lubos naman ang pasasalamat ni Mr. Marzakit sa sambayan ng Pilipino at nangako itong pagpapatuloy ang pagsusulong ng mga programang magbibigay ng praktikal at agarang suporta upang maiangat ang buhay ng mga nangangailangan. Sa kasalukuyang 19th Congress, si Senator Go ay nakapag-akda ng 17 batas, pangunahing sponsor ng 84 laws at co-sponsor naman at co-author ng iba pang mga batas. Samantala, hataw din sa pinakabagong survey si Senator Ramon Bong Revilla sa pinakahuling Pulse Asia Senatorial Survey, patunay na buhos ng suporta ng taong bayan para sa batikang senador. Nakapagtala si Senator Bong ng 35.6% voter preference at matatag na nakapwesto sa unang kalahati ng Magic 12. Hindi naman matatawaran ang lawak ng pagkilala at iwala ng mga Pilipino kay Senator Bong mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lumalakas palalo ang kumpiyansa ng taong bayan sa kanyang kampanyang nakasentro sa aksyon at tunay na buhay, kung saan tunay na nararamdaman ng masa ang malasakit at serbisyong diretso sa tao. Sa bawat survey, mataas ang numero ni Senator Bong, palatandaan na lalong dumarami ang nagkakaisa sa likod niya habang papalapit na ang araw ng eleksyon. Ipinadideklara naman ng Commission on Elections sa Malacanang na gawing holiday ang araw ng eleksyon o Mayo 12, Lunes po yan, next week. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, naghain na sila ng formal na request sa Pangulo para pagbigyan ng sapat na oras sa mga botanteng makaboto gaya ng nakasanayan tuwing halalan. Paliwanag ni Garcia, kahit kasi may deklara noong 2022 ang election bilang special non-working holiday, yung mismong araw ng halalan, kailangan pa rin ang formal na deklarasyon mula sa Office of the President para sa May 12, 2025 midterm elections. Wala pang tugon ang palasyo kaugnay ng nasabing panawagan.
Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ho ay pabalik ng Pilipinas sa mga seafarers ho natin na gustong magpasalubong ng masarap na tsokolate. Wag na ho yung imported. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate. I-check po ninyo sa 0919-095-5935. Pwede nyo kayo mag-verify doon ho sa tangerinechocolate.ph tungkol po naman sa 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, ay talagang pinagmamalaki niyang gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtanggilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa ating Midnight Singers. Kumusta na ho yung mga Midnight Singers natin, ha? Tuloy ba yung inyong mga roadshow pa sa ibang bahagi ng Amerika, ha? Kumusta natin si Tita Cora, si Tita Linda, si Ma'am Lloyds, ha? At syempre si Sir Junior Bao, si Boss Manny at si Sir Art. Ayan, ha? Idaan ho ninyo sa kanta ang problema. Magandang umaga, Pilipinas! Inatasan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. ang Department of Agriculture, bilisan ang implementasyon ng mga pangunahing programang nakataon para suportahan at gantimpalaan ang mga Pilipinong magsasaka at mga mangingisda sa kanilang pagsisikap upang masiguro ang seguridad ng pagkain sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa selebrasyon ng Farmers and Fisher Folk Month, binigyan din ni Secretary Chularel na hindi maaaring isantabi ang papel ng mga magsasaka at mga mangingisda sa bansa para sa pangangalaga ng pambansang supply ng pagkain at mapanatiling afloat o matatag ang ating ekonomiya. Ginila na rin ang kalihim ang hindi matatawarang sakripisyo ng mga ito upang masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa palengke, hapagkainan at maayos na buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Secretary Laurel, ang papel na ginagampanan ng mga magsasaka ay higit pa sa kanilang trabaho lamang. Sabi niya, tayo ay magkaalyansa. Ang suporta at tagapagtanggol ng ating mga bayani sa mga sakahan at sa karagatan ay dapat na pinagtutulungan. Magandang umaga, Pilipinas! Suportado naman ni Senator Bongo ang mga maliliit na negosyo tulad ng mga nagtitinda ng mga pagkain at mga palamig sa mga bangketa. Ayon kay Senator Go, kasama sa kanyang prioridad ang mga programang pangkabuhayan at pangkalusugan sa kanyang pag-iikot sa Quezon City kasama ang Duterte candidates. Ayon kay Senator Bongo, ang mga maliliit na negosyanteng Pilipino ay may pinakamalaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Ito ang dahilan kung kaya kahit daw saan siya magpunta, tininiyak ni Senador Bong na nakapagbibigay ng suporta sa small entrepreneurs sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Sa rally na pinuntahan niya, ipinahayag ni Senator Go na hangarin nila na mailapit sa tao ang serbisyo lalo na sa mga mahirap na kinakailangan ng serbisyong tapat at may malasakit. Ngayon, election na po. Pakiusap ko po sa inyo, suportahan po natin ang Duterte. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng bawat Pilipino. Kanina kasi nagmumotor cake kami, bumili ako ng isaw at saka yung mga barbecue. Lumapit yung tindera. Sabi niya, "Sir, salamat sa Malasakit Center." Nasa taas yung anak niya, magaling na. Ang sinabi ko sa kanya, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lamang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po ay isang probinsyano lamang na tulad ni dati Pangulong Duterte na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 na umaga. Nais naman ng Comadrona Party List na palakasin ang Comadrona para sa mas epektibong pagtugon sa panahon ng kalamidad. Lalong-lalo pa't lumalala ang ating sitwasyon ngayon dahil sa climate change.
Ayon kay dating Assistant Secretary Cecilia Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, pinakakailangan ngayon ng mga kababayan natin, ang mga kumadron, ang mga midwife, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar kapag panahon ng sakuna. Ito ay lalo't kabilang ang Pilipinas sa mga pinaka-vulnerable na bansa sa epekto ng climate change na nagdudulot ng malaking hamon sa healthcare sa mga liblib na mga komunidad. Ginawa ng kinatuan ng Comadrona Party List ang pahayag sa pagdiriwang ng International Day of Midwife na may temang Midwives, Critical in Every Crisis. Kahapon po ipinagdiwang ang International Day for Midwives. Higit sa pagbati para sa selebrasyon, kailangan na niyang lapatan ng aksyon ang kinakaharap na hamon ng ating mga kumadrona. Ayon pa kay Secretary Asek Santos, dapat isama ang ibayo pang disaster preparedness at emergency responses sa pagsasanay ng mga kumadrona, kabilang ang pinalakas na trauma care, evacuation protocol at mental health first aid. Maraming salamat kay Mayor Egay San Luis ng Santa Cruz, Laguna sa inyong mainit na pagtanggap sa Ang Comadrona Party List sa inyong lugar. At syempre sa iba pang mga naniniwala at mga sumusuporta sa mga adikain ng Ang Comadrona. Number 72 po yan sa inyong mga balota. Maganda umaga, Pilipinas! Naitalang 3 namatay dahil sa dengue fever sa Eastern Visayas. Yan po naman ibang-balita sa atin ni Jimmy Angay-Angay, RH32. Mangupay nga agad, Jimmy. Naitala ang 3 namatay na individual dahil sa dengue fever sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Dengue Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Ayon kay Olobia, 2 namatay mula sa Northern Samar, isa sa Mondragon, isa sa Bayan ng Katarman at isa naman sa Malitbog, Southern Leyte. Ang kanilang profile nasa 1 taon hanggang 10 taon. Ang kanilang edad may 21 hanggang 30 at 31 hanggang 40, isang babae at 2 lalaki. Samantala, may 1,694 ang kabuuan na tinamaan ng dengue fever simula Enero hanggang Abril sa taong kasalukuyan. Sa Leyte may pinakamataas, may 493 na bilang. Sa Samar 458, Southern Leyte 322, Northern Samar 166, Tacloban may 103. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may magutag sa mga tigpaminaw nato rin sa Sugbo. Kumusta na ho kayo? At maganda umaga din po sa mga taga Kidapawan City, sa mga taga Malabon. Kumusta na ho kayo, ha? O hayo ko sa ima sa mga suki natin dyan sa Japan. O maganda umaga din sa mga kababayan natin dyan sa New Jersey, US of A. Ganyan din po sa mga suki natin dyan po sa Seattle, Washington. Evan lang sa Las Vegas, Nevada. Kumusta ka na, ha? Alas 4:45 oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Mas effective yan, para ho ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ito po'y postbiotic with lactococos lactostrain plasma na inaral ng mga Hapon. Mahabang clinical trial po ang pinagdaanan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococos lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan ang nagtataboy sa mga toksin sa ating katawan. Kaya habang tayo natutulog, pinalalakas nito muli ang ating immune system. Nakatutulong ito para ma-achieve natin magandang tulog, para malabanan ang puyat, pagod at stress. Yung bang kahit na ikaw ay natulog ng alas 9 ng gabi, tapos kinakailangan gumising ng alas 2 dahil magpuprograma ka ng alas 4, aba, alive ka pa rin. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo nakastambay yan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang ultimayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southside Drug. At huwag natin kalimutan na ultimayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 47 makalipas ang alas 4, inilista ng Department of Agriculture ang temporary ban sa importation ng mga processed pork products mula South Korea.
Sa anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kasunod dito ng kanilang komprehensibong risk assessment at scientific validation para sa safety protocol ng naturang bansa laban sa African swine fever. Matatandaan noong 2019, ipinagmawal ng Pilipinas ang processed pork products mula sa nasabing bansa bilang pag-iingat sa pagkalat ng ASF. Ayan, balik na po ang imported na meat mula po sa Korea para sa inyong samgotsyal. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, si Lotlot de Leon ayaw pang magsalita hinggil sa pagkamatay ng kanyang inang si Nora Honor. Yan po naman ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rapa na Pilipinas. Kung tutuusin, ayaw ng pag-usapan pa ni Lotlot de Leon ang pagkawala ng nag-iisang superstar na si Nora Honor. Tila isang masakit na sugat na nagnanaknak hanggang ngayon sa puso ni Lotlot ang pagkawala ng kanilang ina. Hindi ganun kadali para makapag-move on, para makalimutan ang mga magagandang alaala ni superstar Nora Honor sa kanyang pamilya, lalo pat naging mabuti itong ina. Ayon kay Lotlot, mas makabubuting huwag na siyang magsalita dahil habang nagsasalita siya ay lalong nadudurog umano ang kanyang puso. Sa ngayon, okay naman daw silang magkakapatid. Si Matet, si Ian, si Kiko. Mas lalo daw silang naging close at naging matatag ngayong wala na si Nora Honor. Basta isa lang ang sinabi ni Lotlot de Leon, maraming salamat daw sa lahat ng mga taong sumuporta at nagmahal sa nag-iisang superstar na si Nora Honor. Yan ang ating DZRH Shabisates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 4, magandang umaga sa mga taga Shulkay. Shultan Kudarat. Bantang simatik paminaw nato sa Jensan. Ay magandang umaga sa mga taga Sulu, mga taga Tawi-Tawi, Sambasulta area. Magandang umaga po sa mga taga Zamboanga Peninsula. Buenos dias. Naisama ng number 29 Batang Quiapo Party List na tutukan ng gobyerno ang pagbibigay ng suporta sa mga micro and small businesses. Dahil sa mga ito ay nakapagbibigay ng maraming trabaho at oportunidad sa kabila ng maliit na suportang nakukuha mula sa pamahalaan. Ayon kay Sophia Canlas, isa sa mga nominado ng Batang Quiapo at isang online seller at marketing expert. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 99% ng mga negosyo sa Pilipinas ay micro, small and medium enterprises na dapat niyang mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng sapat na puhunan. Itnikalas ang maayos sa suporta para sa micro-entrepreneurs ay makatutulong para maibsan ang kahirapan sa pagbibigay ng oportunidad ng mga nasa low-income bracket. Kaya isinusulong po ng number 29 Batang Quiapo sakaling pala rin na makasungkit ng upuan sa Kongreso ang natulang advokasya. Ipaglalabanan niya ng kanilang grupo na mabigyan ng sapat na benepisyo ang mga micro-entrepreneurs katulad ng paglalaan ng express lane at pagpapababa sa binabayaran sa pagkuha ng mga permit sa pagnenegosyo at iba pang mga requirements. Nako! Pinag-uusapan ho natin permit sa mga requirement. Batiin ho natin itong magaling na mayor ho ng Laurel, Batangas. Mamamaya pag-usapan natin yan, ha? Halapin ko lang yung notes natin dito. Inokondena naman ni Senator Amy Marcos ang naitalang karahasan sa bansa kaugnay ng midterm elections sa Mayo 12. Sa isang panayam ng media, sinabi ng chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms na kabi-kabilang election-related violence na ang naitatala habang papalapit ang halalan. Partikular na tinukoy nito ang Abrat, Cagayan na maski niya ang Bangsamoro may ganito ding uri ng karahasan kahit pa inusad o inurong muna ang unang parliamentary election sa Oktubre. Nananawagan si Senator Amy sa Commission on Elections paigtingin ang election gun ban dahil sa nagkalat pa rin naman ang high-powered na mga baril sa kabila ng piiral na gun ban. Umapilit din siya sa Philippine National Police na mas gawing agresibo ang kampanya laban sa iligal na mga armas para masiguro ang mapayapang pagdaraos ng eleksyon. Iminungkahi rin ni Senator Amy na basta't may history ng karahasan ng isang lugar, kahit pa hindi na ito bago, otomatikong dapat itong ideklarang under communal control at ilagay sa red category.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang tulak naman ng illegal drugs arestado sa San Manuel, Pangasinan. Halos 400,000 halaga ng 400,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska. Nakunan din to ng baril. Masantos yung kabasan at Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo. Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa likod ng Rias na bakal ng San Manuel Police Station ng dalawang suspect na tulak ng illegal na droga matapos silang maaresto sa buy-bust operation. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Tristan George David, nagsagawa ng buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo, San Manuel ang Regional Intelligence Division ng PRO-1, Regional Intelligence Unit 1, PIDIG SOU-1, PIDIA Pangasinan at San Manuel Police Station gamit ang mark money, isa sa mga operatibang nagkunyaring bayar at binenta ng mga suspect ng 55 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 374,000 pesos na nakalagay sa isang knot-tied plastic at isang heat-shield plastic sachet, at nakumpiska rin sa mga suspect ang isang gold cap national match caliber 45 pistol na kargado ng bala. Ang mga suspect ay isang 38 anyos na magsasaka at 25 taong gulang na welder na kapwa residente ng Umingan, Pangasinan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Comelec gun ban ang kinakarap ngayong kaso ng mga suspect. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DCRHO na sa Pilipinas o nasa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ito talaga galing na ng South Korea. Si Selma Tariman. Good morning, Ma'am Selma. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan po sa Kabikulan. Eto na. Para ho sa mga taga Laurel, Batangas. Hapon po, minatanggap tayong reklamo laban kay Mayor Lindon Masikat Bruce. Sabi nila, nakakalungkot na po isipin, sa halip na suportahan ng mga mamamayang nagsusumikap pa, legal na naghahanap buhay, tila pa ginagawang kasangkapan ng kapangyarihan ng munisipyo para gipitin ang mga hindi kaalyado sa politika. Meron daw pong isang kilalang grocery store na pinababalik-balik sa munisipyo, tila tinatanggihan ang renewal ng kanyang business permit. Mayor, ministerial lang ho ang inyong papel. Hanapan ho ninyo. Ngayon, pagka nakapag-comply na ng mga requirements, ibigay ho ninyo yung kinakailangan business permit. Kaya naman, dapat nga, tunutulungan ho natin yung mga MSMEs natin sa halip na pahirapan. Eto pa. Kasi daw, yun daw ho, parang identified na kaibigan ng kalabang partido. Wala naman siguro dapat ganito. Hindi dapat ginagamit yung pwesto para parusahan ng mga mamamayan na may karapatang pumili kung sino naman ang kanilang susuportahan. O nga naman, di ba? Pero meron ho ibang mga lugar, malupit ho yung mga nakaupo. Hihingan ka talaga ng porsyento. Magbubukas ka pala ng negosyo, sasabihin, magkano ang share ko dyan? Teka muna, Mayor, wala ka namang investment. Sabi, hindi. Alam, business permit. Hindi, pahirapan ka. Meron ka ng monthly, may porsyento pa sila, may share pa. Ay, gusto pang makihati sa dividendo. Ito po, isang individual naman ang pinagbawalan mo ng mga kakuha ng permit para sa pag-haul ng karning baboy na tanging kanilang pinagkakakitaan. Ang dahilan, ang kanyang anak ay supporter daw ng isang kandidato. Isang kawani pa raw ng munisipyo nagsabing hindi sila titigil sa pagsama sa kandidatong yon at hindi sila titigil sa pagsama sa kandidatong yon, hindi sila mabibigyan ng permit. Kawawa naman yung kabuhayan ng mga Mayor, baka naman hindi ho ito totoo. Pakitingnan ho ninyo dahil kawawa ho yung mga negosyante. Eto pa, operator naman ng Peace Cage, marami din pong nagrereklamo. Ipinamimigay daw yung plaka at permit na hindi naaayon sa totoong operasyon. Yung iba ginagamit ito para ho mapunta sa mga dayuhang investor na sumisira sa kabuhayan ng maliliit na mga operator. Teka muna, Mayor, ang pagkakaalam ko, kasama ho sa ating writ of continuing mandamus dyan sa Taal Lake,
dapat ang talay, yung grupo po ng mga local operators ang magpapasya kung sino yung pahintulutang mag-operate dyan. Dahil for the longest time, ito pong Taal Lake naabuso, di ba? Kaya nga po noong mga panahong yun, nagkakaroon tayo ng problema sa fish kill. Dahil po sa intervention na ginawa, nagkaroon nga po ng writ of kalikasan at writ of continuing mandamus. Para hindi na ho yung mga imported, yung mga dayuhan ang nag-ooperate dyan at manatili ho ito sa pangangalaga ng mga Pilipino. Kasama yan. Teka muna, pasilip nga natin ito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at saka sa DENR. Meron ho itong writ of continuing mandamus na dapat within carrying capacity lamang ang mga fish cages na nag-ooperate dyan sa loob po ng Taal Lake. At dapat ito ho ay within the functions of monitoring ng talay. Kabisado po yan dahil ako ho nag-file ng writ of kalikasan dyan nanalo ho tayo at kita ho naman ninyo wala na pong fish kill dyan po kung meron man mga maliliit pero yung malawakang fish kill hindi na po nangyayari dyan po sa Taal Lake. Basta't sinusunod lamang ho ninyo yung mga tamang paraan katulad halimbawa ng paggamit ho ng floater sa halip na sinker na feeds. Kaya kung gusto nating maging sustainable ang isang body of water, kinakailangan pangalagaan ho natin yan. Ito pa. Pati daw yung small town lottery. Ang nag-ooperate daw nito, kamag-anak din ni Mayor. Hindi ko alam kung totoo ito, pero ang sinasabi, kapatid ni Mayor. Na ngayon ay tumatakbong Vice Mayor. Si Mayor, pinatakbo yung kanyang kapatid na Vice Mayor. Hindi naman daw yan political dynasty. Ang tawag daw niyan ay check and balance. I-check nila kung may balance ang kanilang pamilya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Diyos ming buhay talaga ito. Mga pulis sa Northern Samar sinailalim na rin sa full alert status bilang paghahanda ng eleksyon. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. Jane, good morning. Isinailalim na rin sa full alert status ang lahat ng unit ng Northern Samar Police Provincial Office bilang paghahanda ngayong nalalapit na ang halalan. Kahapon isinagawa ni Police Colonel Sani Umingan, Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office, ang isang accounting at police information at continuing education sa mga kapulisan ay tatalaga bilang karagdagang pwersa na tutulong sa lokal na unit ng pulisya. Ang bili naman ni Police Provincial Director Umingan sa lahat ng mga pulis sa lalawigan gampanan na ang maayos ang kanilang trabaho na ayon sa nasabing opisyal sa sandaling isuot ang uniforme, hindi lamang pangalan ang dinadala kundi ang institusyong kinakatawan at gampanan ng tungkulin ng may integridad at responsibilidad. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Northern Samar Police Provincial Office o CAMANEC at TFP ngayong nalalapit na ang halalan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane. Samantala, para ho naman sa kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity, tuloy pa rin ho yung alok sa ating pinakamurang ready for occupancy unit ng Westchester Realty. Ito po ay yung mga proyekto nila dyan sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Pinakamura na po yan, With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Kaya with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan. Napakalapit naman po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities katulad ng simbahan, eskwelahan, palengke, mga grocery stores, pati munisipyo. Nasa loob po ng township. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Available. Tawag ho kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Alas 5:01 ng umaga. This time check is brought to you. Hintay na kami ng call mo. 5:02 ang oras sa buong Kampuluan. DZRH, magandang umaga Pilipinas.
sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May buntag sa mga taga-Alabel, Sarangani. Ay magandang umaga din po sa mga taga-Bai City, Negros Oriental. At sa mga taga-Kidapawan, good morning, good morning. Si Dr. Phil Malaluan daw po. Magandang umaga, Doc Phil. Siyempre, huwag natin kalimutan si Goblala Mendoza, ha? Si Dan Villamil muna ng Pag-asa. Kasama na natin, Dan. Good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Ngayong araw, patuloy nga nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating PAR. Latest location natin ay nasa layong 660 kilometers, Kanluran, Hilagang Kanluran ng Coron, Palawan. Sa ngayon, malayo na ito sa ating bansa at wala ring direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Gayun pa man, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So itong mga rehiyon ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, nasahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit ng late afternoon to evening, maghanda muli tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Highest heat index forecast natin para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 43 degrees Celsius. Wow. At buong bansa, highest heat index forecast ay dito sa area na Etxaga, Isabela na posibleng umabot ng 45 degrees Celsius. Sir, 45 lang, oo. Mainit na nga ang ulo ng mga nagmamotorcade, eh. Opo. So, aninasan pa rin natin, no, kahit dumadalas na yung mga pag-ulan, mainit pa rin yung ating panahon. Hanggang kailan to? Opo, so itong May kasi, ito yung technically, ito yung transition period from tag-init to tag-ulan. So pagsapit ng next month, sa buwan ng Hunyo, usually dito na nagsisimula na nagpaparamdam na yung pag-iral ng southwest monsoon, yung hanging habagat. So sa buwan po na ito, mainit pa rin na panahon, pero asahan natin mas madalas na yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. May cloud cluster, ayun, no, nasa labas ng PAR, papalapit sa atin. Opo, so siguro po yung hindi ko nakikita, pero most likely ito po yung cloud cluster sa silangang bahagi ng ating bansa. Yan po yung easterlies, no? So yung mga kaulapan na yung associated sa easterlies. So ngayong araw itong mga kaulapan na ito magpapaulan dito sa area ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Asahan natin dyan yung katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas sa pag-ulan. Dan, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat. Thank you po and good morning. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga San Juan, Santo Tomas City, dyan po sa Batangas, ha? Kumusta na po kayo, ha? At, sa mga taga Pasay, kumusta na po kayo? Binabati kayo ni Mayor Emmy. Saan man po ang lakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households, ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Bayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pangulong BBM pinasisiguro sa mga kaulakang ahensya na hindi nababalik ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na higpitan ang pagpapatupad ng batas at patatagin ang financial system ng bansa. Ito'y para matiyak na hindi na babalik ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa seremonya sa Malacanang kung saan kinilala ang mga individual at institusyon na tumulong para matanggal ang Pilipinas sa FATF Gray List.
Ayon kay Pangulong Marcos, ang development na ito ay bunga ng pagtutulungan ng buong pamahalaan at patunay ng commitment ng bansa sa financial integrity. Kaya naman bilin nito, doblehin pa ang pagsisika para mapanatili ang progreso at ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga reforma. Kailangan anyang paigtingin ang paglaban sa money laundering at terrorism financing at palakasin ang financial system para maging handa sa mga hamon ng makabagong teknolohiya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 45 anyos na lalaking paulit-ulit umanong nagtangkang magpakamatay. Nako, sa ikalimang pagkakataon, tuluyan na itong nadali ni kamatayan. Detalye ng balita malaki, Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Nagdadalamhati ngayon ang pamilya ng 45 anyos na lalaki na nadiskubring nakabigti ito sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Barangay Munting Batangas, Balanga City, alas 3 ng hapon kahapon. Sa ulat ng Balanga City PNP, base na rin sa salaysay na kaibigan itong biktima na dalaga, edad 43 anyos na nakadiskubre sa wala ng buhay na biktima. Dinalaw umano niya ang biktima at pagpasok sa apartment ay tumambad sa kanya ang wala ng buhay na katawan nito na nakabigti gamit ang kordon na kuryente na nakapulupot sa leg at nakakabit sa itaas ng hagdan. Agad siyang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 911, MBDA at HEMS Balanga. Sinabi naman sa DCRS ng kaanak ng biktima na madalas daw mag-away ang mag-asawa. At ikalimang beses na itong pagkakataon na nag-atay magpakamatay at ngayon ay binalas na natuluyan. Samantala sa talaan naman ng Bataan PNP sa Balanga City, ngayong taon ay ikatatlong individual na umano itong nagaganap na may nagpapatiwakal sa sarili. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Itutuloy ng number 88 Agri Party List sa susunod na kongreso ang pagsasulong ng House Bill 9020 o Cheaper Rice Act. Sinabi ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee na 2023 pa ng kanyang iharap ang nabanggit na panukalang batas. Ilalim ng bill, bibilhin ng gobyerno ang palay ng mas mataas na halaga at ibebenta naman sa mas mura sa merkado. Ayon kay Lee, nakapaloob sa panukala na madagdagan ng hanggang 10 piso ang farm gate price para matiyak na sapat ang kita ng mga magsasaka. Bukod sa Cheaper Rice Act, itutuloy din ng Agri Party List ang kampanya na maparami pa ang mga post-harvest facilities at mga kadiwa center. Nagpaabot naman ang kanyang taus-pusong pakikiramay ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc sa pamilya ng mga biktima ng magkasunod na malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1 at SC Tex. Kasabay nito binigyan din ni Attorney Bondoc na may sapat na mga batas laban sa reckless driving, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa alak, droga o gadgets habang nagmamaneho. Partikular niyan tinutukoy ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 na nagpapahintulot ng field sobriety test at mandatory testing kapag may probable cause ang pulis na nasa impluensya ng droga o alak ang isang driver. Yan din ang Anti-Distracted Driving Act na tumutugon naman sa reckless drivers na gumagamit ng cellphone at iba pang gadget habang nagmamaneho sa gitna ng kalsada. Ayon kay Attorney Bondoc, sapat ang mga batas na nagpaparusa sa reckless na mga driver. Pero kagaya ng maraming isyu ngayon, wala niya talagang mangyayari kung hindi naman ipinatutupad ang mga batas ng maayos. Halimbawa nito ang isyu ng pork barrel na bagamat idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, paulit-ulit pa rin nagtatalaga ng discretionary fund ang Kongreso para sa lump sum na labag din sa ating konstitusyon. Samantala, kasama na natin ang mayor po ng Romblon, si Mayor Guard Montojo. Alam ho ninyo, nadaanan ko kahapon yung isang post tungkol po sa isang beach dyan po sa Romblon na kinalala po ng isang international organization. Mayor Guard, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Good morning, Kong. At sa lahat po ng mga iyong tagapakinig at nakapanood sa inyong programa, magandang umaga po. Oo, alam ko naman tapos ng eleksyon para sa mayor. Romblon. baka maakusuhan tayo dito na pinopromote si Mayor Guard. Hindi po, wala ho itong kalaban. Bakit kaya ganun?
O, bagay, pagka magaling talagang mayor, parang dyan nga sa Palayan City, sabi ko, pag magaling ang mayor, hindi talaga lalagyan ng kalaban. Ano, ha? Anyway, Mayor, ano nga itong, beach na ito sa Romblon? Ito tawag namin ay Bonbon Beach. Bonbon Beach, ayan, Bonbon Beach. Saan yan? Nasaan yan? Malapit lang po ito sa meters from the town lounge. Pwede mo nga lakarin dito kung mahilig ka mag-walking. Pero from the main road going to that sandbar, abutin ka ng 1 kilometer na lakad. Almost 1 kilometer yan from the main road. Talaga? Yung sandbar? Yung sandbar na yan. Oo. Alam mo ninyo, pag nagpunta kayo ng Romblon, first time ako nakapunta noon ng Romblon, ano ha? Doon lang ako nakakita ng beach na talagang unspoiled, ano ha? Pero may mga divers na, may mga dayo na nagpupunta. Alimango. Yung hindi yung crablet na maliliit, ha? Medyo may mga medium size na alimango. Nasa gilid ng beach. Kung marunong lang ako manghuli, baka dinamba ko na yun. Ganon ho kalinis. Tapos di ba may ano pa kayo diyan? Marami pa kayong dolphin na sumasabay sa mga bangka. Yes, Kong Angel. In fact, nakita ko talaga yung sabihin na natin siguro hundreds of dolphins na sumabay sa amin. But that was during the pandemic. Pero ang ganda talaga. First time ko rin yan na 56 years of existence as dito sa isa ng Romblon. Doon ka ako nakakita na talagang hundreds of dolphins. Teka muna, parang dinata... Ilan yun, Mayor? 50 years of existence? Mag-56 na. Akala ko 50. Sasabihin ko sana, parang may dagdag bawas sa edad. Dagdag. Ayan na. So from number 45, tumaas na kayo ngayon pang number 38. Ano bang meron dun sa Bonbon Beach? Bukod sa sandbar. Ito, kung Angel, hindi rin namin alam kung paano nila ng 50 best beaches in the world. Sila itong mga travel professionals na beach enthusiasts na talagang gusto-gusto nila mga pumunta ng beach. At wala naman silang dito, wala namin alam, but year 2024, we were declared as number 45 among the 50 best beaches in the world. Tapos ngayon, nagulat naman ulit kami na lumabas na naman sa number 38 na kami. Itong grupo na to ng mga beach enthusiasts, 50 best beaches in the world, ay recognized din sila ng ating tourism department. So, pinopromote din kami ng mga ating Department of Tourism regarding that matter. Parang sinasabi, ka-level nyong El Nido, Palawan, ha? Di ba? Teka muna, may mga amenities ba dyan? Halimbawa, pupunta kami dyan, mag-diving, mag-swimming, titingnan namin yung mga magagandang corals nyo dyan. Meron bang mga amenities? Mismo, kung isang talagang untouched pa ito, no? Doon mismo wala pang dyan, wala pang amenities. So, we can ask somebody else na dyan sa lugar na pwedeng island at diving. Pero dinadayo na? Dinadayo yan, Kung Angel. Ngayon nga, halos puno lahat yung barko namin na 3 barko everyday. 2 from Lucena and isa from Batangas. Everyday yan, yan ang biyahe dito sa amin sa Romblon. Roro? Roro ito. Anong best time na pumunta dyan sa Bonbon Beach, Mayor? Siyempre, mas maganda, Kung Angel, pag high tide. Mas maganda talaga yung dagat pag high tide. Pero kung if you want to experience na maka-cross ka from the beach to the island, dapat low tide. Kasi hindi mo talaga makikita yung sandbar during high tide kasi malalim at medyo kantilado yung lugar. Pero pag low tide, talagang you will experience at masayang tumawid from the beach to the island. Yung maliit na island na nakikita mo dyan. Malalakad mo yan during low tide. Magaling ha? Tapos dyan din ba may nakikita ka rin mga crabs na pag-gala-gala? Meron din.
Meron pa rin dyan. Kakaingit naman yung lugar nyo. Ang linis-linis, ano ha? Oo. Anyway, congratulations ulit, Mayor Guard. Ano, alam mo namin ang laban. Pati ba Vice Mayor nyo walang kalaban? Vice Mayor ko walang kalaban. Walang kalaban. Sa probinsya ng Romblon, parang 5 kaming mayors na walang kalaban. Na walang kalaban. Galing, oo. Ayan. Pero alam ko yung isang Montohor niya ito, magna number 1 councilor. hindi naman natin ayan. Tama lang. Ganun ba? Sige. Anyway, Mayor Guard, tuloy nyo lang ho yung magandang paglilingkod dyan sa ating mga kababayan sa Romblon, ha? Sabi nga ni Ma'am Bing Solis, yung number 1 board member ho naman dyan ho sa Romblon, dyan sa Romblon. Sa buong Romblon, marami daw ho talaga pang mga unspoiled beaches dyan ho sa inyong lugar. Good luck at tuloy nyo lang po yung pag-iingat ho sa ating kalikasan, ha? Thank you. At saka, yes, Kong Angel, alam nyo, nakakatuwa. Pag dive mo sa ilalim, wala ka makikitang basura. Meron ba talaga kayong tagalinis dyan, Mayor? Mini-maintain namin yan. Mini-maintain talaga. Nako. Oo. Kaya lang pumapangit ng signal mo, Mayor. Ang ganda-ganda ng lugar nyo, pangit ang signal ng telco. Anyway, Mayor, thank you ha. Thank you. Ingat po kayo. Yes, Kong Angel, maraming salamat din sa inyo. Nako, yung taga Las Vegas na bibisita daw talaga sa Pilipinas at pupunta dyan sa Romblon. Bonbon Beach ho yung pinag-uusapan namin ni Mayor Guard Montoho dyan po sa Romblon. Ayan, Thank you, Mayor Guard. Alam ho ninyo, yung mga ganyang local leadership ang dapat na kinikilala ho natin. Binibigyan ho natin ng espasyo para malaman ng ating mga kababayan na naglilingkod sila ng maayos. Ito, may feedback sa atin. Actually, may fish kill na naman sa Taal Lake pero hindi yata na i-report. Kontrolado daw kasi ng isang politiko ang media sa bayan sa paligid ng lake. Maimbestigan. Yung red natin yung regional environment officer natin diyan ano to? Ma-check nga doon kasi nagre-report sila, nagpapadala ho sa atin ng quarterly report tungkol po sa continuing writ of continuing mandamus at meron din daw pong nabibigyan ng lisensya ng mga kaalyado ng mga politiko. Alam nyo ito, isa ho sa pinaka-successful na consent decree ng writ of kalikasan ay dyan nga po sa Taal, dyan sa Taal Lake. Kasi para mapangalagaan ho at maging sustainable. Bukas makalawa, pagka pinayagan na naman ho natin ang ganitong klase ho ng pang-aabuso, maniwala ho kayo. Babalik na naman ho tayo dun sa problema ng madalas na fish kill. Yun ho kasing doong talagang natural occurring phenomenon yan yung pag-upswelling ho ng tubig, ng burak. Kaya ang nangyayari dati, namamatay ho ang mga isda dahil nagkakaroon ho ng fish kill kasi nako-cover ho ng burak yung ibabaw ng dumi. Kaya nagkakaroon ng oxygen depletion. Na-address na ho natin yan. Pero ngayon mukhang nagpapanumbalik na naman dahil sa mga konsentidor na mga politiko. Ganda Umaga, Pilipinas! Tatandaan nyo, meron hong Korean restaurant ay pinatayo dyan sa ibabaw ng lake. Sabi ko, ang linaw-linaw na violation yun ng water code. Meron pang congressman, tumawag ko. Boss, inaano ko yung may-ari niyan. Langya. Sabi ko dun sa congressman, Kong, di ba dapat kayo nga unang nag-i-implement ng batas? Di ba, linaw-linaw po naman sa water code. Dapat pinagsasabihan ho ninyo yung inyong kumpare na bawal magtayo ng anumang permanent structure sa ibabaw po sa loob po ng body of water ng Pilipinas. Ang linaw-linaw niyan sa water code. O ngayon, doon pinademolish. Ala naman ho siyang nagawa. Ay, sus meo. Pag pinahintulutan ho natin ang ganyang klase ho ng mga pang-aabuso, lalo lamang ho yung mamamayagpag. Maganda yung binitiwang closing statement ni Joanna Valencia dyan po sa debate, political debate dyan po sa Oriental Mindoro. Kung paano po dapat mamuno ang isang opisyal ng isang lokalidad. Pakinggan nga natin, Ang public service po, ang tunay na serbisyo ay wala po sa haba ng termino ng isang kandidato, ng isang politiko. Wala din po ang tunay na serbisyo sa magagaling na pananalita at mabulaklak na salita. Ang tunay na serbisyo po ay yung may puso
at tunay na malasakit para po sa ating mga kababayan. At ako po yung nagpapasalamat for the first time in the history of Mindoro politics. Ang sumusuporta po kay Joanna Valencia, ang dating gobernador, Arnan C. Panaligan na ngayon ay congressman ng 1st District. Pangalawa po, dating gobernador, Alfonso Umali, ngayon congressman ng 2nd District. Si Doy Leachon po na dating Deputy Speaker of the House ay sumusuporta din po kay Joanna Valencia for governor. Ang dating family ng Governor Bart Marasigan ay kay Joanna Valencia din po sumusuporta for governor. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun ay sila po ay nagtitiwala po kay Joanna Valencia. At sa isip po nila, pag si Joanna Valencia na po ang gobernador, nasa mas mabuting kamay ang Oriental Mindoro at liliwanag ang bukas nating lahat. Maraming Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Masantos siya kabasan sa mga kababayan natin dyan sa Asenggan, Pangasinan. Oras sa buong kapuluan, 23 na makalipas ang alas 5. Bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Hayward, California. At sa mga suki ho natin dyan sa Iligan City, may buntag. Na-issue na ng certification ng mga sistemang gagamitin ng COMELEC para sa midterm elections sa May 12. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kabilang sa mga sinuri, ang automated counting machines, mga ACM at iba pang kagamitan para matiyak ang kaayusan ng mga ito. Madami na pong rehiyon ang nag-conduct ng final testing and sealing. Tinetest ang bawat makina sa bawat presinto ng mga tunay na guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon na gumagamit ng 10 tunay at original na balota. So far, very successful. Wala po kaming na-encounter kahit isang technical major issue. Ibig sabihin, maayos ang pag-perform ng mga makina natin, yung mga USB natin, maayos ang lahat. Iginit pa ni Chairman George Garcia na bagamat maraming rehiyon na nagkasana ng final testing at sealing, wala pa naman silang nakikitang anumang major technical issue. Samantala, inendorso ng Iglesia ni Cristo ang kandidatura ni former Manila Mayor Isko Moreno at ang kanyang running mate na si Gia Chensa ilang araw bago ang halalan. Si Yorme Isko ay dating nagsilbing alkalde ng Maynila mula 2019 hanggang 2022 at ngayon makabalik sa pwesto. Sakop din ang endorsement ng INC ang 26 mula sa 36 na kumakandidato sa lungsod ng Maynila sa ilalim ng kanyang linyada. Batay sa Octa Research na inilabas noong April 29, nakakuha si Isko ng 69% voter support. Higit na mas mataas sa 18% ng mga kalaban niyang incumbent mayor na si Hanny Lacuna at 16% naman ang kay Sam Versosa. 106 Trabaho Party List inendorso ng Pangulo o ng BBM Youth Movement. Detalye ng balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel, good morning. Formal nang inendorso ng BBM Youth Movement ang 106 Trabaho Party List sa paniwalang katuwang ito sa advokasya ni Pangulong Bongbong Marcos para makapagatid ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Saad ng BBM Youth Movement sa kanilang opisyal na pahayag, para sa dekalidad na trabaho at oportunidad na tunay na naramdam ng bawat Pilipino, dapat iboto ang Trabaho Party List. Ayon sa grupo, buo ang kanilang tiwalang magiging mabisang katuwang ng administrasyon ng 106 Trabaho Party List sa pagsulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa sa bansa. Buo umano ang tiwala ng BBM Youth Movement na katuwang 106 Trabaho Party List sa adikain ni Pangulong Bongbong Marcos para makapagatid ng mas maraming trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na kinabukasan para sa mga manggagawang Pinoy. Bukod sa pagsuporta sa mga manggagawa, isinusulong din ng 106 Trabaho Party List ang insentibo sa micro, small and medium enterprises o MSMEs upang mas makalikha ng lokal na trabaho, lalong-lalo na sa mga probinsya. Ayon sa BBM Youth Movement, panahon na para sa mga tunay na nagtatrabaho ang iluklok ang Trabaho Party List sa Kongreso. Kasalukuyang umaangat ang 106 Trabaho Party List sa mga nangungunang pre-election survey at inaasahang magiging aktibong poses sa mga manggagawa sa susunod na Kongreso. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga, Pilipinas!
ay baka kayo ay pabalik ng Pilipinas sa mga OFW natin, mga seafarers natin, magpapasalubong lang din ho kayo ng tsokolate, wag na ho yung imported. Mas masarap ho yung gawang lokal. Ang tinutukoy po natin ay tangerine chocolate sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Double panalo ito, no? Taas ng presyo ng kopra ngayon. Pagkatapos mataas din ang presyo ng kakao. Kaya nako, hataw. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. O dili kaya pag-o-order ho kayo, i-check ho ninyo sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng produkto ng mga Pilipinong magsasaka, pinalalakas natin ang loob ng kanilang pagtatanim o pagpuproduce ng pagkain para meron tayong pagkain sa ating hapagkainan. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya ating tangkilikin. Inendorso naman ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas ang kandidatura ni Senator Amy Marcos para sa nalalapit na May 12 midterm elections. Kasama si Senator Amy sa listahan ng 12 senatorial candidate na susuportahan ng LTAP. Ayon sa grupo, sinabi ng National President nitong si Calando Marquez, hindi lamang ito simpleng usaping politikal, kundi tungkol sa ating kinabukasan. Binigyan din pa ng LTAP na hindi lumapit ang mga inendorso nilang kandidato. Wala silang inilapit na matatamis na mga pangako, walang suhol, walang kondisyon, walang bitbit na pera. Binigyan din ni Calando na inalok niya ang mga ito ng mas mahalagang pagsuporta dahil sa kanilang pakikipagkaibigan at pakikisa. Sinabi pa ni Calando, may commitment ang kanilang mga inendorso upang tulungang umunlad ang sektor, suportahan ang laban nila para sa modernisasyon, higit ganyan din ang edukasyon at kaunlarang pangkabuhayan at higit sa lahat makasama sa bawat hamon ng mga nasa sektor ng transportasyon. Naniniwala ang LTAP na may tunay na puso para sa sektor si Senator Amy at isa pang mga kandidatong pinili na kanilang i-endorso. Ayan, Teka nga pala, sino-sino ba itong kasama dito sa endorsement na ito ng LTAP, doon sa lista. Ayan. Na isa lamang si Senator Amy. Kasama din si Mayor Abby Binay, sa mga ini-endorso ng LTAP para po sa darating na eleksyon. Ayan, kasama ho sa 12 yan ang mayor po ng Makati na si Mayor Abby Binay. Magandang umaga, Pilipinas! Incumbent Congressman ng Occidental Mindoro at iba pa pinadidisqualify sa COMELEC. Bakit? Alamin natin mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Naghain ng disqualification complaint sa COMELEC ang 4 na katao laban kina incumbent Occidental Mindoro, Lone District Congressman Odi Tariela, 2 provincial board members, 1 mayor, 1 vice mayor at 2 konsyahal. Ito dahil sa paggamit umano sa pangampanya sa panahon ng ayuda distribution at paggamit ng mga resources ng gobyerno sa kanilang pangampanya. Sa reklamo na iniahin sa COMELEC Law Department, inakusahan ni Barangay Councilor Radamalin Boy Cardosa si Congressman Tariela na nangampanya sa panahon ng ayuda distribution noong April 11, 2025 sa San Jose Occidental Mindoro kasama ang OFW Party List. Present din noon sina incumbent board member Alex Del Valle, Nathaniel Cruz, dating board member Rod Agas, Councilor Arnel Argame, Vice Mayor Sani Javier, Councilor Danilo Centeno at Ariel Balmes. Samantala, kaso nga disqualification din ang inihahin ng isang dating barangay captain Aquino Akla kina board member Nathan Cruz at Alex Del Valle matapos gamitin umano ang government vehicle sa isang motorcade bago ang proclamation rally sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro. Nagain din ng disqualification complaint sa COMELEC si Akla laban kay San Jose Mayor Ray Ladaga matapos mamahagi
umano ng kasagip sa mga senior citizen. Isinampa naman ng isang Rolly Yayen ang disqualification complaint laban kay incumbent Vice Mayor Sani Javier matapos magbigay ng brand new tricycle sa isang raffle draw noong April 26 habang nagsasagawa ng Toda Night sa bayan ng San Jose. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Boy. Uy, teka nga pala. Ang lupit pala ng bollard dun sa NAIA Terminal 1 na yan, ha? Alam ho ba ninyo yung ganyang klase ho ng bollard? Ganyan din ho yung mga nakakalat dun ho sa mga bollards ng ano. Dapat ganyan ang bollard, oh. Pag bumangga, pipigilan talaga yung kotse. 80 million pala ginastos dyan sa pagtatayo ng mga bollards na yan sa iba't ibang mga airports. E di kung aayusin natin yung sa NAIA Terminal 1, ayusin nyo yung 2, 3, and 4. Dahil malamang kapare-pareho din yan. Oh. Ang babaw ho ng pagkakabaon, ano ha? At saka nayupi. Hindi lang nabalin, nayupi yung bollard, ano? Secretary Vince Dizon, mukhang marami ka talagang sakit ng ulo, ha? Pero, COA, ay ba't nakalusot ito sa inyo? Di ba? Hindi mantakin nun ninyo. Oh. Dapat ganun pala mga bollard. Pipigilan talaga yung sasakyan na makapamahamak. Ano ha? Hindi. Ang nangyari dun, ito mo nyo. 2 yung patay. Ilan yung mga sugatan. Kailan yan? 2019. Nung ipalagay yung sangkaterbang mga bollards na yan, ha? Na-bollard tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga din po sa magaling na gobernador ng Aurora. Ayan, si Governor Reynante Tolentino. Magandang umaga sa inyo, no ha? May kalaban ba si Gov? Anyway, mukhang doon sa survey, parang walang kalaban. Magandang umaga ho sa mga taga-Aurora. Binabati kayo ni Governor Reynante A. Tolentino. 19,000 lumabag sa iba't ibang traffic violations sa Calabarzon na huli ng LTO mula Abril. Buti naman, masipag ang LTO. Ano? Detalye ng balita mula kay Mal Gonzales. Mal, good morning. Kuya Angel, nasa kabuang 18,761 na mga driver at may-ari ng mga sasakyan ang nasukol ng Land Transportation Office at Calabarzon sa buong buwan ng Abril dahil sa paglabag sa iba't ibang mga patakaran sa batas trapiko. Sa report ng LTO Calabarzon, kabilang sa mga nahuli sa buong buwan ng Abril ang 8,000 at 79 na kaso ng unregistered motor vehicle, 5,045 hindi gumagamit ng seatbelt, habang 61 ang kolorum ayon kay LTO Regional Director Elmer Dicena. Kailangan na ng mas maigpit pang pagpapatupad ng batas trapiko upang masigurong kaligtasan ng publiko sa mga kalsada. Una nang inilunsad ni LTO Assistant Secretary Digong Mendoza II ang Stop Road Crash Campaign para sa road safety kasunod ng direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon upang maprotektahan ang lahat at maiwasan ang mga matitinding aksidente. Giit ni Asek Mendoza, ang motor vehicle inspection ay isang mandatoryong kinakailangan sa pagpaparehistro ng mga motor vehicle at isa sa mga pinakamabisang paraan upang matiyak ang roadworthiness ng sasakyan. Kahapon ay una nang ipinagputos ni Secretary Dizon ang regular na pagpapasailalim sa mandatory drug test sa lahat ng mga tsuper o nagmamaneho ng pampublikong sasakyan sa buong bansa upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga kalsada. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Magandang umaga kay Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Ay, kay Kong Adorden, magandang umaga, ha? At syempre kay si Ambassador Harry Amping, magandang umaga. At kay Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang 5:00. Ang oras kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, wala pang naitatalang lumalabag sa ayudapan ng Commission on Elections. Ito naman ang kinumpirma ni Comelec Chair George Garcia
Kasunod ng pamamahagi ng ayuda nitong Mayo 2. Lain ng hakbang naman sigurong hindi magagamit sa eleksyon at hindi maabuso ang mga programa ng gobyerno para sa pansariling interes ng mga kandidato. Bukod pa rito, upang maiwasan din po ang akusasyon at alegasyon na pumapayag ang COMELEC na gamitin ang pera ng taong bayan sa vote buying at pagpopromote ng kandidatura ng isang kandidato. Kabilang sa mga programang pansamantalang itinigil hanggang May 12 ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Bawal din ang tupad ang PORPIS at ayuda para sa kapos-ang kita program o AKAPA. Maganda umaga, Pilipinas! Rider na walang helmet tinangkapan takasan ng mga pulis, arestado. Ayun, kaya pala gustong tumakas, may bit-bit na barel. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Buntag Kuwing Angel, arestado ng Northern Police District dito sa Kalungan isang riders na armado ito ng baril sa isang checkpoint at nagtangka pa itong tumakas. Ayon dito kay Police Colonel Dones, kalaunan ay nakunan pa ng isang hindi lisensyadong baril. Dapat na nagsagawa ng komplansita ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit sa North Sector 1 sa kabandang De La Cruz Street sa gitna ng Barangay 166 nang i-plug down nila itong isang motorsiklo dahil nga sa hindi pagsuot ng helmet. Sa halip na humintoan niya ay nagtanggapang bilisan ng riders ngunit nawalan ito ng kontrol at tuluyang nahulog sa kanyang motorsiklo. Mabilis naman ang responde ang mga pulis at inaresto ang suspect na si alias Randolph. Sa pagkahulog sa motorsiklo ng suspect ay na-recover sa 30 kalibre ng baril at ang abscore na may mga bala at natagpuan din sa loob nito ng kanyang green belt na bag na sundalo. Nakumbis ka rin ang motorsiklo na kulay berdeng Yamaha Mio. Naharap ang suspect sa kaso ng paglabag sa Article 151 ng revised penal code o disobedience to authority at paglabag naman sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kaugnay pa rin sa BP 881 o Omnibus Election Code of the Philippines. RS-123 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Edwin Duque. Samantala, 6 na minuto na lamang bago mag-isa sa umaga. Oras na para tayo po naman ay magultabayo. Pero sabi nga ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas epektiba. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Commander po yan ng ating immune system na nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulog yan para ma-achieve natin magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre magandang gising. Pagka magandang gising, nalalabanan ho natin ang mga stress sa buhay. Nalalabanan po niyan ang puyat, pagod at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-check lamang ho mag-text sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo na nakastambay dyan, magbibigay po ng payo sa inyo. At ang Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Yan po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Baclaran Market ngayon si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, kumusta dyan? Kuyang Angel, tumaas pa ng 10 piso yung kada kilo ang presyo ng karne ng baboy at manok dito sa Baclaran Market sa nakalipas lamang yan na ilang araw. Ang liempo 450 ang kada kilo mula 440 kada kilo. Ang tigyat asim naman 400 ang kada kilo ngayon mula 390 kada kilo. Lagpas pa rin yan doon sa itinatakda na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Ang buto-buto at pata naman parehas na 300 ang kada kilo ngayon. Ayon sa mga retailer na nanatili daw na mahal yung mga kuha nila sa mga supplier na nagmahal din ng 10 piso kada kilo kaya wala silang magawa sa retail. Kagaya ng mga retailer doon sa ilang pamilyan, nakikiusap sila sa DA na siliping maigi yung supply chain upang maugat talaga kung nasaan yung problema sa presyuhan. Sa manok naman ang whole chicken 220 hanggang 230 kada kilo mula 210 pesos. Ang nita, pecho at pakpak pare-pares naman na 220 kada kilo ngayon.
Samantala sa isda, bagyang bumaba sa 250 hanggang 260 kada kilo ang galunggong. Ang yellowfin 340 hanggang 360 kada kilo. Ang dalagang bukid naman 320 hanggang 340 kada kilo, habang ang pampano 440 pesos ngayon. Habang nakapako naman sa 160 ang kada kilo ng tilapia, ang bangus 200 pesos hanggang 240 pesos, habang yung dilis naman na sariwa 200 hanggang 220 ang kada kilo ngayon dito sa pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga din kay Justice Sam Martires ng Ombudsman. Lagot yung mga may kinalaman dyan sa palpak na bollard na yan, ha? Para ho doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po naman sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang model na townhouse ng Nabianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yan daw po yung tinatawag na luxurious living but affordable housing. Pagkagising mo, si gusto mo malamig na sipoy ng hangin at magandang tanawin, punta ka lang ng balcony. At yan po ang sasalubong sa inyo. St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 5 bago mag alas 6 na 2x2 at ACS Balita. Susunod na sa ilang saglit. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Pope Francis. Ang sabi po ni Pope Francis, corruption is paid by the poor. At tingnan nyo, sino na disgrasya ho dun sa binolang bollard? Ay, kawawang mga kababayan natin. Ano ha? ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Maganda umaga, Pilipinas!